delikado. Ngayon, yan ba nare-repair? Oo, nare-repair, kaya lang mahal. Pagka nagpa-laser ka sa UST, sa eye center ng UST. Sa ngayon, dati, nung muling update ko, pag nagpa-laser ka ng ugat sa mata, 70,000 isang ugat. Eh, paano kung mga 5 ugat yung barado? Eh, sana kung nilaser isang beses lang. Eh, pag nilaser ka na, dapat obligado ka na every 3 months, pauulit mo. Hindi sa lifetime na isang beses lang. Kaya marami nagtitiis na lang bulag. Kasi walang pambayad. Eh sana kung mura nga, eh mahal eh. Private yun eh. No, kasi ang UST, isa sa pinakamagaling. Very sophisticated yung kanilang eye center. Sobrang galing nun. No? Kaya lang, hindi lahat kaya. Kung gusto mo, sa public, meron din naman. Kaya lang, pipila ka. Alam niyo naman ang public hospital sa Pilipinas, pumila ka, buhay ka pa, pagdating mo sa dulo, patay ka na. Tama ba? Tama ba? Tama ba eh? Alam naman natin yun, sa lahat naman yan, yung pila sobrang haba eh. Eh, totoo yun kasi maraming nangangailangan. Kaya maganda, alagaan ang mata. Alagaan nyo yung pagkakasugat. Kasi bakit ito, i-share ko sa inyo. Ano ba yung mga diet natin? Ano ba yung mga supplement? Anong klaseng supplement ba ang kailangan natin para at least mapababa natin yung panganib ng diabetes? Pabababain natin. Hindi naman nagagamot na yan eh. Ikinalulungkot ko sabihin sa inyo, pag diabetic ka na habang buhay. Hindi naman nagagamot na yan. No? Yan ay habang buhay na yan. Mangyayari na sa'yo yan. Pag umi-increase na ang blood sugar mo, ang tendency, kontrolin mo na lang. Hindi gumagaling pero pwedeng kontrolin. No? Sabi nga, parang pag-ibig ko, hindi nawawala, pero pwedeng kontrolin. Yan. Power! Diyan kayo magaling sa mga ganyang usapan. Nabubuhay kayong bigla. Ngayon, eto, again, ang diabetes ba, kaya nga may maintenance eh. Kaya kanina lang may nagtanong sa akin, hindi ko lang alam kung nandito siya ngayon, sabi ko mag-attend siya eh. Sabi niya, ano ba ang maganda pagka ikaw ay may diabetes? Sabi ko, dapat yan, tamang-tama lang ang diet mo. Lalo na kapag umiinom ka na ng gamot. Ang supplement na mai-recommend natin dyan, yung pang-cleansing natin. Bakit? Kasi, ang isang diabetic, no, lumalapot madalas, kadalasan malapot ang dugo niya. Bakit? Dahil sa sobrang asukal. Kaya sabi ko, pag kumakain kayo ng kanin, sasangag mo. Bubusahin mo, sasangag mo. Kasi ang kanin, pag sinangag, mas mababa ang sugar nun. No? Kaya huwag mong lagyan ng mantika, huwag mong lagyan ng kung ano-ano, sangag mo lang. No? Ano na yun, napapababa mo ng kaunti yung sugar para hindi ka naman masyadong tataasan ng blood sugar mo. Ang diabetes, dalawang klase. No? Always remember, hindi isa lang yan, hindi lang puro pataas yan, may pababa yan. Merong type 1. Simulan muna natin dito para alam nyo. Ano ba yung diabetes na type 1? Normally, pag type 1, nakuha mo yan sa namana mo, hereditary. Normally, yung type 1 diabetes, yan yung bumababa ang sugar ng sobra. Di ba yung iba, meron daw siyang diabetes. Pag sumumpong, pag bumaba ang blood sugar, makita mo kumakain ng candy. Yung iba nga, umiinom pa ng soft drinks para doon tumaas ang sugar niya. May mga ganon. Anong tawag doon? Type 1. Yun yung madalas na bumababa ng sobra, nagkukulaps. Madalas ang nagiging dahilan kung bakit sila nasawi, nakuntog, o na pag nung nag-collapse, tumama ulo sa bato, something like that. So yun, mas madaling, actually, hindi siya madaling kontrolin, delikado rin siya. Yung type 2, ang most of the time na problema ng maraming tao. Ano yung type 2? Nakuha mo sa lifestyle. Halimbawa, sabi ko nga dyan, halimbawa kung uminom ka ng isang 8 ounce na soft drinks, katumbas ng 8 kutsaritang asukal. Halimbawa, umorder ka sa fast food, pumunta ka ng fast food, order ka ng burgers, fries, and soft drinks. Yung soft drinks mo, parang 8 kutsaritang asukal yun. Yung burger mo na tinapay at karne, napakatagal matunaw sa katawan yan. Nangangailangan munang mabulok yung karne bago matunaw. Eh pag nabulok na yung karne, acidic na yun.
Tapos meron ka pang fries na punong-puno ng mantika. Kasi ang 180 grams ng french fries, patumbas ng 200 ml na mantika. Kaya hindi magandang kombinasyon siya, lalo na kung puro prito kinakain mo. Matatamis na, mamantika pa. Maaaring masira ang pancreas. Tandaan nyo, sinabi ko dyan. Kapag ka may diabetes ka na, walang mild. Walang mild. No? 50% ng cellula ng pancreas sira. Ngayon, para matutunan nyo, ano ba yung pancreas? Sa Tagalog, ang tawag natin doon, lapay. Lapay. Sa Tagalog, ang tawag doon, lapay. Sa Ingles, pancreas. Ano ba ginagawa ng pancreas? Ito, pakinggan ninyo. Ang pancreas ang tumutunaw ng sugar para maging energy. Kailangan ba natin talaga ng sugar? Kailangan mo yan. No? Ang utak ng tao gawa sa tubig saka sa sugar eh. Kaya nga di ba pag gutom ka na, masakit na ulo mo eh. Kailangan mo ngayon ng kanin. Kailangan mo, minsan kaya tinapay. Kung ano yung staple food na gusto mo? Kamote, saging, yan ang mga pwede. Pagka kulang ka na sa sugar, manghihina ka na. No? Kaya kailangan natin ng carbohydrates. Hindi rin maganda nawawala, natatanggalin mo na 100% yung kanin. Dapat meron pa din at least 150 grams na kanin sa isang kain. Napaka-konti lang nun. Para ma-imagine yung 150 grams ganito. Nakita niyo na ba yung blue na tile soap natin? Yes. Nakita niyo kung gaano kalaki? 130 grams yun. 130 grams na yon. Ang kanin na allowed ka sa isang kain na isang tasa, 150. So, maliit lang siya. Huwag mong sosobranin. Di ba naman kasi kung sumandok ng kanin, 2 kilo, isang sandok. Totoo, hindi. Totoo naman yun eh. So, the point is, kailangan medyo control ka dyan. Pagka diabetic ka na, yung 50% ng pancreas sira na. Hindi ka na nakakatunaw ng sugar para ma-turn mo into energy. Kaya ang isang diabetic, pagka iyan ay nabusog ng sobra, inaanto. Di ba, mapansin niyo yan, talagang hihinga-hinga sa gilid dyan. Eh. No? Inaanto kasi bakit? Lumalapot ang dugo. Kapag lumapot ang dugo, tumataas ang blood sugar mo, marami ng complication. Yung ugat mo, may hihina sirkulasyon. Yung bato mo, nahihirapan mag-filter ng dugo. Yung mata mo na maliliit kasi may maliliit tayong ugat eh. Meron tayong tinatawag na peripheral artery. Yung maliliit na ugat. Nasaan yan? Nasa paa, nasa kamay, nasa ulo. Kaya di ba pag tumingin ka sa salamin, titigan mo yung mata mo, may mga ugat na maliit. Peripheral artery, pwedeng magbara ng asukal yon. Pag nagbara, pwede kang mabulag. Kaya huwag mong hayaan tumataas. Huwag mo rin hahayaan bumaba. Ang normal, 80 hanggang 90. Pagka nag-100 ka, nilagay ko dyan, normal yon pero borderline yon. Pag gising mo sa umaga, mag-check ka na ng glucometer mo, mag-check ka ng blood sugar mo, dapat 80 hanggang 90. Eh pagka nag-100, borderline. Medyo diet ka ng konti. Medyo magda-diet ka ng konti. Magkukontrol ka. Ano bang prutas ang maganda? Maganda peras. Maganda mansanas. Maganda 2 saging. Pagkakain ka ng saging sa isang araw, 2. No? Kahit anong saging, saba, latuntan, kahit ano. No? Kahit ano, pwede naman, makakatulong yun. Pang-energy, pampaganda ng blood sugar mo, pang-cleansing na rin ng tiyan, pampaganda ng blood circulation. Sa ubas, mga 6 hanggang 7 peraso. Ang mangga, 1 pisngi lang. Pag kumain ka ng manggang hinog, 1 pisngi lang. Pag kumain ka ng avocado, pwede mo naman kainin yung 1 buo na avocado, hindi naman matamis yun. Pag kumain ka ng langka, mga 5, 4 na peraso lang, maganda lang ka. Kumakain ako ng langka eh. Ba kayo makailang ka? Yes. Huwag nyo lang mamatamisin. Enough yung tamis niya para i-energize at iayos ang function ng pancreas. No? Guyabano, maganda rin yan.
No? Huwag lang masyadong marami pag pinyang matamis. Yan, tumataas ang blood sugar mo dyan. Hindi din eat all you can ng prutas. Lalo na pag tumataas ang blood sugar mo. Are we clear? Yes. Ngayon, again, I repeat, no? Mansanas, peras, tumanggi na kayo sa soft. Alam nyo ba, sasabihin ng iba, hindi naman ako nagsusoft drinks, nag-iced tea lang. Alam nyo ba na mas acidic ang iced tea kaysa sa soft drinks? Huwag na, no? Lalo na yung mga canned juice, hindi siya maganda sa katawan. Siguro paminsan-minsan kung nahahanap-hanap mo yung lasa, pero huwag palagi. Are we clear? Parang malungkot kayo, parang nalulungkot kayo sa pinag-uusapan natin. Kasi ito yung mga kaya paborito mo kasi ito eh. Tama ba? Tama? Alam mo, deadly combination kasi yung matatamis at mataba. Sa bagay, ang sarap-sarap kasi, ito imagine nyo, lechon. Tapos soft drinks. Bagong saing na kanin. Ayan, nakalimutan nyo na ang supplement. Imagine mo, may lechon ka. Malutong. Malamig na soft drinks. Bagong saing na kanin. Tapos may electric fan. Ang sarap ng kain mo. Tama, mali? Ang sarap ng pwesto mo, tapos mahangin pa. Grabe. No? Tapos yung katabi may crypto-organic. Hindi mo talaga papansinin yung crypto-organic. Bakit? Bagong luto itong lechon eh. Tama, mali? So guys, masarap pang kumain. But you have to pay the price. Kaya man. Parang ganito. Ang ampalaya, masustansya. Tama ba? Oo. Eh kaya lang yung ampalaya, may katabing litsong manok. Ano pipiliin mo? Magpakatotoo ka. Talaga naman. Thank you sa pagiging honest mo. Tama, mali? Diba? Alam mo yun, kung minsan, parang ganito, hindi lahat ng mapait, mali. Most of the time, kung ano yung mapait, yun ang maganda sa katawan. At hindi lahat ng masarap, tama. Masarap ang bulalo. Pero hindi nangangahulugan, tama yun. Masarap talaga ang cake. Oh, pero hindi ibig sabihin tama yun. Minsan, ang hinahanap natin yung lasa ng bibig. Pero alam nyo ba, pag halimbawa, kumain ka ng ampalaya, blender mo. Isang ampalaya, isang bunga, tuwing umaga.